Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 9 hanggang 15. So mga Pisces, alamin natin naghihintay sa inyo ngayong linggo. Let's start. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Knight of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Page of Swords. In the area of what you need, meron kang the Eight of Wands. Lovely, lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the King of Pentacles. In your near future, meron kang the Hanged Man. Beautiful, beautiful, beautiful. In your challenge, meron po kayong the Three of Wands. In your fortune, meron kang the Knight of Pentacles. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the King of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, paalala lang po, gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa mga donations at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po ha sa bawat like and comment. Malaking tulong rin po yan. Thank you, thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Six of Pentacles. Sinasabi dito, Pisces, ng iyong spirit guides na panahon na to para mag-effort tayo sa mga bagay na gusto nating makakuha ng magandang resulta. Okay? It's all about equal give and take. Sa panahon to, Pisces, to really reevaluate yung ginagawa mo at kung ano yung kapalit na bunga. Kung meron ka bang nahihita or wala. May saysay ba o wala. Kasi kung wala naman, bitawan natin yon and then mag-focus tayo sa mga may saysay. Sa mga magdudulot sa atin ng magandang outcome moving forward. Kasi nakita ko dito, baka naglalaan ka ng oras mo, ng love, attention sa isang bagay o sa isang tao na hindi naman kayang ibalik sa'yo. So, it's all about you making sure na yung ini-effortan ko ay merong saysay at merong mapapala. Okay? Very important yan para sa'yo this time. Okay? So, i-clarify natin to by using the card of the week. Meron kang adventure. Adventure is the path to new worlds. Talaga namang oras na to para mag-effort ka sa bagong adventure or bagong journey. Ramdam ko talaga dito na meron kang gagawing bago, kaya kinakailangan ng effort mula sa'yo para ito yung magtagumpay. Okay? Very important yan. Especially in your core energy. You have the Knight of Wands. Talaga namang you are embarking in a very, very passionate, happy, exciting journey para sa'yo. Sisimulan mo yan ngayong linggong ito. Okay? Ramdam ko na parang mabubuo na sa isip mo or makapag-decide ka na sige, gawin ko na to. Sige, ipaandar ko na yan. Sige, pasukin ko na yon. O kaya sige, lakarin ko na to. You are letting yourself do the move. Kasi ramdam mo parang right timing na ito eh. Parang sabi mo, it's now or never. Kung papatagalin ko pa, anong mangyayari, no? So ngayon parang kita ko yung movement mo charging forward. And you're putting all of your heart and passion dito. Kumbaga, parang hindi ka naman lugi. Kasi tinan mo naman yung katabi, King of Pentacles. Talagang long-term financial gains or long-term stability ang sasapitin mo sa journey na ito. Kaya, ang tanong dito, bakit parang pinapatagal mo pa? Or ano pa yung hinihintay mo to start this journey? Napakaganda ng mga sasapitin mo dyan. Okay? Clarify natin. Knight of Wands, the King of Swords. Yes, talagang panahon to para maging strategic, maging palaban, maging go-getter. Panahon din to para maging decisive, no? Kailangan mo talagang magdesisyon na papanindigan ko to, aaksyonan ko to, akin to. Parang ganyan. Siguro nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang hindi ka pa sure, hindi mo pa alam kung talagang gagawin mo na ba o ready ka na ba. Pero sa paglabas po ni King of Swords, parang sinasabihan ka talaga na, huy, action na, laban na, gawin na natin to. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang paligoy-ligoy. Let's be serious in taking on this journey. Kasi kung
seryoso ka sa intensyon na ito, sinasabi ko sa'yo, mararamdaman mo rin yung passion, love, and excitement habang ginagawa mo yan. Siguro sa umpisa lang yung takot, sa umpisa lang yung pangamba, pero as you go on sa journey na ito, mararamdaman mo talaga na, ay, akin to, kayang-kaya ko to, ilalaban ko to. So, a very decisive mind and heart is essential para ito ay magtuloy-tuloy. Okay? So Pisces, tanungin kita ngayon, ano ba tong exciting new journey na balak mong panindigan ngayon? Sabi mo, sige na nga, it's now or never, gawin ko na. Comment down below, i-comment mo yan sa baba para magkaroon ng magandang outcome. Okay? Good luck and congrats po. Napakaganda at napaka-exciting ng gagawin mo this time. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Page of Swords. Sabi dito, mag-focus ka daw sa pagkalkal na maraming impormasyon. Okay? The more knowledge you have, the better. Armas mo yan para itong ilalaban mo na journey ay magkaroon ng talagang solidifying at saka siguradong outcome. Hindi ito ang panahon para makontento ka lang sa alam mo. Kailangan uhaw na uhaw ka sa knowledge. Uhaw na uhaw kang matuto because you know na kapag kung may aberya mang dumating, madali mong matapalan, madali mong ma-access or madali mong mapagtagumpayan yung haharapin mo. Kaya importante ngayon na maging curious ka, maging intuitive ka, no? At saka huwag mahiyang magtanong. Pag alam mong hindi mo alam, inquire, mag-ask, mag-assist ng help, no? So that you will know what to do. Importante ngayon ang may alam kaysa yung ginagawa mo lang siya dahil gusto mo. Armasan mo rin ang sarili mo ng maraming knowledge. Okay? The Page of Swords, sinasabihan din po kayo dito na laban, sugod. Alam ko marami kang takot, alam ko marami kang parang duda sa sarili mo kung kayang-kaya na ba, kung okay ka na ba, o ready ka na ba sa laban. Pero sabi dito, you can learn naman as you go din eh. Kumbaga, experience is the best teacher. Pero kung nakahinto ka lang dyan at wala kang ginagawa, paano mo siya matututunan? Now is the right time to move while studying or to move while getting more information through experience. Okay? Clarify natin. You have the Two of Wands. Yes, planning clearly will be your armas talaga. Sabi dito, kapag crystal clear na sa mind mo na, ito gagawin ko, ito pupuntahan ko, ito dapat kong paghandaan. Kung klarong-klaro sa mind mo yan, magkakaroon ka talaga ng kahandaan to get out of your comfort zone at sumuong na dun sa unfamiliar journey. Yes, unfamiliar ito. Baka hindi mo pa nagagawa before, hindi mo pa nararanasan, kaya may takot ka, may pangamba. Pero kung napagplanuhan naman at ready kang matuto, kakayanin mo itong journey na ito. And you will enjoy while doing it. Kumbaga, this is just the start. Kaya wag kang ma-overwhelm at wag kang ma-intimidate sa simula. Okay? Very important yan para sa'yo. So Pisces, paano po kayo nanonood ng ating reading? Every morning ba sa almusal? Or bago pumasok sa trabaho? Sa kotse ba? Or habang nag-exercise? Comment down below how do you consume our reading? At paano po ito nakakatulong sa inyo every time. Okay? Comment down below. Gusto ko po malaman ang inyong kwento. Okay po? So, in what you need, meron po kayong the Eight of Wands. Sinasabi dito, quick movement. Pisces. Sinasabi ng yung spirit guides na kung sisimulan mo ngayon, kung hahakbang ka na, mararamdaman mo daw yung bilis ng takbo. Mararamdaman mo daw na, ay, kaya ko pala, ay magaan lang pala. Ang kailangan ko lang pala talaga ngayon ay mag-effort. Ang kailangan ko lang talaga ngayon ay magbigay ng energy sa kanya para gumulong ito. Kumbaga, the energy will gain momentum depending on your initial action and how you treat itong blessing na ito. Okay? Tinatawag din po kayo na magkaroon ng additional attention, focus dito sa gagawin mo na ito. Para hindi ka maantala, para hindi lalong tumagal, hindi magkaroon ng delay, no? Importante na ikaw ay umaariba sa kilos mo. Sabi rin dito ng yung spirit guides na parang medyo nagpapatumpik-tumpik ka pa. Aramdam ng yung spirit guides yung parang paandap-andap,
kahit naman ang ganda-ganda ng energy ng blessing. So you need to really move forward and focus and prioritize itong bagong blessing na ito. The Eight of Wands, yun. The Ten of Swords. Yes, habang pinapatagal daw, para bagang lalo kang nabibigatan. I don't know why. Hindi ko alam kung intentional mo tong dinedelay or talagang may hinihintay ka lang kaya parang wala pang nangyayari. Pero sabi dito, mas lalo mo daw naramdaman yung bigat kapag lalo kang nagpapaantala doon sa ginagawa mo ito. Kaya kailangan talaga masigasig ka ngayon kung gusto mo makawala diyan sa parang bigat or pasan-pasan mo na burden, no? Panahon na daw to para makaahon ka, Pisces eh. So, let's take on the challenge. Yakapin natin yung opportunity para tayo makaalis na sa kasawiang palad or pagbabago ng ating kapalaran. Okay? Narinig ko may darating talagang good news. I'm seeing 11:11 on my clock. Mag-wish ka na ngayon, Pisces, no? There is a manifestation number, 11:11. Mag-wish ka na. So, in your cards for today, talagang sabi dito, kapag tinanggap mo itong papasok na good news or new opportunity, ito yung chance mo para makaahon ka at makawala ka sa mga desperation, pagkalungkot, pagkalugmok, kasi kayang-kaya mo daw ngayon. Kaya kilos-kilos tayo for us to have a better living, okay? Or situation. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Pentacles. Yes, itong bagong journey na ito, talaga namang sigurado ang makukuha mo. I don't know why. Tinatawag ako ng yung spirit guides to say na parang bagang this is permanent. This is gonna change your life. This is something na may solid foundation na talagang papanoorin mo na lumalago na lumalago na lumalago sa buhay mo. At habang ginagawa mo siya dahil ine-enjoy mo siya, you are now understanding na this is my path. This is my journey. This is my destiny. Kasi lumago eh. Pag po lumalabas si King of Pentacles in any of readings, malaking indikasyon to ng successful outcome. So, ito yung kumpirmasyon para sa'yo, Pisces, na ilaban yung isang bagay na alam mong para sa'yo. Saka hindi naman papasok sa isip mo yan nang wala lang, di ba? Hindi mo naman susubukan yan kung wala kang interest talaga dyan. You know by heart eh. You know in your heart that this is for you. At dito ka talaga aasenso. Okay? So, bigyan mo ang chance sa sarili mo, mag-strategize ka na ngayon, pagplanuhang mabuti, and then, magkaroon ng paninindigan na ilaban siya. Kapag yung dumating na yung hinihintay mong good news or confirmation, pagramdam mo na handang-handa ka na at parang panahon na para kumilos, then push. Don't waste your precious opportunity kasi malaki ang magagawa nito sa buhay mo moving forward. Okay? Clarify natin. Sabi nga, time na for you for a great adventure, di ba? Yakapin natin tong great adventure na to na magdudulot sa atin ng pagbabago ng buhay. King of Pentacles, the Knight of Swords. Yes, talagang aari ba ka, susugod ka? I don't know why. Parang sabi dito, minsan hindi mo daw kailangan masyadong mag-isip. I don't know why. Parang just take it. Kasi ramdam mo eh. Mararamdaman mo na ilalaan ko dito buong energy ko, ilalaan ko dito lahat ng power ko. I will move with might, with determination, with kumpiyansa. Kasi alam mong, ito na yun, ito na yung start ko. This is something for me na hindi ko pwedeng baliwalain. So, sabi dito, your movement and your effort and strategy will really kickstart yung magandang journey at path mo for long term. Okay? Long term and permanent. Hindi ito fluke lang or hindi ito pansamantala lang. This is something talagang aalagaan mo. Maybe hanggang mag-retire ka or magiging personal career mo moving forward, no? So, ito ay reinvention mo at talagang niyayakap mo na talaga this time yung para sa'yo. And narinig ko yung word na this time around, you won't waste your effort or you don't wanna waste your time. Ganyan. So, in your near future, meron po kayong the Hanged Man. In the near future, kitang-kita ko dito na parang uupo ka and then you will reflect in your past na parang, ay, buti pala nilaban ko. Ay, buti pala ginawa ko yung tawag ng damdamin ko. At talagang sumuong ako sa journey na ito. In the near future, you will realize, buti na lang.
Buti na lang nag-risk ako this time na kahit alam kong kulang pa yung knowledge ko, pero nilaban ko with clear plan, with clear intention. I broke out from my comfort zone. And here you are, understanding your life's purpose. Alam na alam mo na na parang dito ako nababagay, ito talaga yung papaunlad sa akin, ito lang pala yung dapat kong gawin, dapat noon ko pa ginawa, marami kang ganun na realization. Pero at the bottom of all of this, you will know now na kung ano talaga yung para sa'yo. Hindi ka tulad dati na nag-effort ka sa maling bagay, naglaan ka ng time sa maling tao. Ngayon dahil binabalanse mo na yung buhay mo, maliwanag na sa'yo kung saan ka talaga dapat mag-effort ng mas marami. Kasi doon kami nahita na malaki at long-lasting. Okay? Clarify natin siya. The Hanged Man's being clarified by the Four of Swords. Yes, talagang panatag na panatag ka. Sabi ko nga, mapapalingon ka eh. You are sitting here, o nakahiga ka dyan in your new house or in your new future, kung saan panatag ka na, no? Nakamit mo yung dinasal mo na parang God, sabi mo, bigyan mo ko ng malinaw na daan, bigyan mo ko ng malinaw na destinasyon, clear my path for a better future, and now napakalinaw na sa'yo nung mga bagay na yon. Panatag ka. You're very, very happy, content. You trust God even more na dinala ka niya sa tamang landas, and you are now reaping the good harvest sa mga bagay na sinugal mo before. Okay? So ngayon, talagang everything will be clear, at dahil klaro, meron kang pinanghahawakan, panatag ang puso. Okay? Congrats, congrats, congrats. I-claim mo yan para pagdating ng near future mo, ito yung status mo. Okay? In your challenge, meron kang jumbled thoughts and heal through art. Panahon daw to para magkaroon ka ng outlet, alimbawa, zumba, sayaw-sayaw, kanta, anything artistic sa buhay mo. Pwede ring journaling, no? Para doon mo daw maibuhos yung mga frustrations, yung mga pagkainis or pagkainip, pagkairita, para daw meron kang outlet na maganda at hindi mo maibabaling sa ibang tao o sa ibang bagay na maaaring maging komplikado yung buhay mo, no? So find an artistic approach para doon ka magtapon ng mga excess mong nararamdaman, 'di ba? So do some artistic things this time. Meron din po kayong jumbled thoughts, paiba-iba daw ang isip mo, hindi mo alam kung gusto mo to or yan, very very confused ka, minsan umiiwas ka pa, lumalayo ka, ayaw mong harapin, ayaw mong hawakan. Panahon daw to para magkaroon ka ng solidifying idea, panindigan ng isang bagay, dapat malinaw daw sa'yo kung anong gusto at ayaw, at meron kang pag-focusan na isang bagay lang. No? Focus your mind, your body on one thing para magkaroon ng magandang asenso doon. Okay? Sabi rin dito na maaring makatulong talaga yung artistic endeavor sa'yo para magkaroon ng kapayapaan yung isip mo at maging solid na yan at hindi na paiba-iba. Okay? Example, kanta-kanta, zumba, TikTok na mga sayaw-sayaw, no? So yung mga artistic approach na yan, nakaka-relax ang brain at mas mawawala na yung jumbled and you will now know what to do. Okay? In your challenge, meron kang the Three of Wands. Sabi dito ng iyong spirit guides, nakatayo ka lang kasi sa parteng ito. Parang nandyan na yung blessing, nandyan na yung barko, tinan mo siya, nakatingin siya sa dagat at nandun na yung barko, padaong na, pero parang naghihintay lang siya sa may taas ng bundok. Parang ayaw pa niyang bumaba, ayaw pa niyang tahakin yung landas na yon kahit naman nandun na yung barko. So parang ikaw, ganun ka rin this time. You are seeing the blessing in front of you na pwede mong aksyonan, na pwede mong gamitin, na pwede mong angkinin. Pero nakatayo ka pa rin, siguro na-overwhelm ka sa mga dapat gawin, na-overwhelm ka sa unfamiliarity kasi syempre marami kang mga bagong bagay na dapat gawin at nakaka-overwhelm yun, nakakatakot yun. Pero kung tatayo ka lang dyan, baka lipasan ka ng pagkakataon or baka lumipas yung oras, sayang, di ba? So, kapag nandyan na, learn to embrace daw and learn to give your effort para makuha mo pabalik yung dinedesire mo na outcome dito. Ramdam ko nasa standstill ka pa, maybe because hina-harness mo pa yung energy mo or pilit mo pang pinapaniwala ang sarili mo na kaya ko na to, sige larga na. Pero yung katawan mo parang
nag-tug of war eh. So you really need to make sure na buong katawan, isip, kaluluwa ay talagang ready ng humakbang. Walang alinlangan, walang pilitan, walang pagpupuwersa. Talagang naturally, you want to embrace yung paparating na bago. Okay? The Three of Wands is being clarified by the Five of Cups. Okay, yan. Kaya daw hindi ka makaaba-abante at nakatanaw ka lang sa mga potensyal kasi umaasa ka pa doon sa isang bagay in the past. Whether past job man yan, trabaho, or pinangako sa'yo, o relasyon, or something in your past na kinakapitan mo pa rin, nahihirapan kang i-let go. Kasi alam mo, pag nilet go mo yan at hinarap mo tong bago, maaring hindi mo na mahawakan pa yun ulit or hindi mo na malasap yun ulit. Kasi alam mo na this is gonna change your life eh. Kapag niyakap mo tong bagong bagay na ito eh. Maaring masyado ka ring komportable sa isang comfort zone na pinapahirapan ka na for a very long time pero nasanay ka na doon eh. Kaya pag niyakap mo to, you are fearing, takot ka na baka mawala totally lahat yon in the past. Now, kailangan talaga natin Pisces to really look at the bigger picture. Kaya nasayang yung mga yun in the past, kaya wala talaga nangyari kasi hindi yun para sa'yo. Itong bagong bagay na bukas for you na pwede mong yakapin ay dapat mo daw harapin. Give effort dito. Dito mo daw ibuhos yung atensyon, love, money, time kasi ito talaga yung para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang far away places, get ready for new horizon. Yes, talaga namang meron kang tatanawin na mga bagong bagay na pwede mo angkinin. So, embrace the new adventure, the new journey. Napakaganda nito para sa'yo. You also have joy and delight. Open your heart to joy. Yes, mag-enjoy ka lang, especially here with the Knight of Wands. Dapat ready ka na maging adventurous, maging palaban, maging explorer, mag-experiment to see yung potential ng bagong bagay sa'yo. You also have the Knight of Pentacles in your fortune. Narinig ko dito yung plano mo gumagana. Okay? Meron kang solid na plan, meron kang solid na idea. Nakita ko dito na umu-okay naman, nakalatag na. So bakit ka daw nakatayo lang dyan at naghihintay na gumalaw? You need to move forward with this plan. Sabi nga, aanhin mo naman ng plano kung wala ka namang action, di ba? So, this is a great time for you, a great indication for you to move forward, charge forward, together with this beautiful, beautiful plan. Kapag okay na yung plano, kapag maganda na sa tingin mo ay nakalatag na ng maayos, go for it na. Okay? At nakita ko dito, since nasa fortune area siya, your plan is gonna work for you, in favor of you. Yun, tumilapon, the Nine of Wands. Yes, wag sumuko, wag bumitaw. Alam ko pagod ka na minsan or parang nawawalan ka na ng pag-asa o parang feeling mo yung effort mo ay hindi pa deserving ng simulang ito. Pero sabi dito, your fighting spirit will really help you para itawid itong plano na ito. At alam ko na kapag sumuong ka na dyan, wala nang atrasan yan. And you will see the good outcome dahil hindi ka bumitaw sa idea na ito o sa plano na ito. It will work out for you. Okay? So, i-claim mo yan, it's gonna be yours. Okay? In your divine messages, meron kang step out of your comfort zone. Yes, talagang kumawala ka sa comfort zone mo para makita mo yung laban na kayang-kaya mo namang suungin and you will know what you deserve and kung ano yung naghihintay sa'yo sa dako paraon. You also have it's time to release negativity. Panahon na daw para pakawalan yung mga nega, pakawalan yung mga nega mong iniisip, mga duda mo, alinlangan, overthinking. Ganon din yung mga toxic people around you. Try to surround yourself with positivity. Sa isip, sa friendship, sa paligid para hindi ka nahihirapan ng ganito. Okay? In your divine messages, meron po kayong the King of Cups. Sabi dito, relax ka lang. Okay? Alam ko, napaka-overwhelming na nararamdaman mo ngayon sa mga bagay na dapat mong yakapin, sa mga bagay na dapat mong panindigan at pag-effortan. Ramdam ko yung pressure and takot mo. Nakaka-overwhelm ito, I understand. Pero panahon to para kalamayin mo ang iyong emosyon. Okay? Learn to subdue or kontrolin ang iyong mga naramdaman, positive man yan or negative, and just relax. Huwag mo hayaan na masira ka or maguluhan ka sa gulo ng paligid. If you know that you need to do something, atakihin mo lang siya ng logic
isip ang pairalin mo kaysa emosyon para magawa mo yung tama. Panahon to din para huwag ka magpadala sa frustration or desperation. Dapat ramdam mo yung kapayapaan sa puso. Balanse, kumbaga. Balanse ka para kung ano man tong haharapin mo, kayang-kaya mo siya. Narinig ko rin magkaroon ka doon na heart-to-heart talk with someone that you truly trust. Maaring kapatid, anak, pinsan, asawa, no? O lover mo. Na talagang itong taong to, pag kinausap mo at sa kanya mo binulalas yung iyong emosyon, hindi ka niya i-judge. Hindi ka niya huhusgahan, papakinggan ka lang niya, and this person will let you bring out kung ano man yung kinikimkim mo. At dahil doon, makakaramdam ka ng kapanatagan, ng assurance, ng um, komportableng pananaw pagdating sa kinakaharap mo. So this heart-to-heart talk will give the equilibrium pagdating sa yung emosyon at isip. Kumbaga, mahahanap mo yung footing mo, mahahanap mo yung stability mo para harapin ito. Okay? Clarify natin. Kaya ngayon matutunan mo, Pisces, na mag-relax. Huwag ka masyadong papadala sa mga takot mo. Okay? Tumilapon, dalawa, kunin natin the 8 of Cups and the 9 of Swords. Yes, bitawan mo na yung mga stress-stress na yan. Walk away on something that na alam mong ang dulot lang ay pangamba, alinlangan, kabog-kabog sa dibdib. Learn to really leave that behind at harapin natin yung kapayapaan sa puso natin tungkol sa isang bagay. Alam mo ramdam mo na itong pupuntahan mo o gagawin mo, dito ka talaga magkakaroon ng clarity and peace. Kaya let your fear na malusaw, harapin to na may punong-puno ng tapang, and relax ka lang. Relax. Walang magagawa yan, taranta mo. Relax ka lang. Lahat naman ng iniisip mo daw na negative ay hindi naman daw talaga mangyayari. No? So begin moving forward with your satisfaction and fulfillment. Dahil yan talaga magudulot sa'yo ng kapanatagan. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have not unsuccessful plans. Okay, payo sa'yo to ha. Baka daw maging unsuccessful ang plano mo kung lagi mo iniisip yung mga kanigahan or lahi ka nagdududa sa self mo, wala kang time to risk. Okay? Panahon to really charge forward and enjoy the journey. Kung gusto mo magbago, itong successful plan na ito. You also have Quill, get back to the basics. Sabi dito, simplehan mo lang daw kasi. Kaya ka nahihirapan kasi ino-overcomplicate mo o ini-engrandehan mo yung isang bagay na okay lang naman kahit simpleng-simple lang. Baka doon, kapag sinimplihan mo, maging okay ang lahat. Okay? You will be shown the way. Yes, candle. Kumbaga, maliliwanagan ka sa tamang landas o sa tamang paraan para magawa mo yung dapat mong gawin. Kumbaga, kung nasa kalituhan ka ngayon, liliwanag na yan sa'yo. Okay? You also have a wreath, sorrow over a loss. Talagang meron kang tatapusin na isang bagay. Ngayon, you're gonna learn to let that go and engage on a new journey. Okay? Your outcome, Pisces, for Feb 9 to 15, the 9 of Pentacles. Panahon talaga to really empower yourself. Panahon na to be financially independent, itayo na yung mga bagay na para sa'yo, para meron kang sariling pera, meron kang sariling ipon, hindi mo na kailangan umasa sa ibang tao, parang ganon. It's all about you enriching your life, enriching yourself. Kaya kung nag-iisip ka ngayon na gusto ko magnegosyo, gusto ko itry to, gusto ko itry yan, nag-ugat yun sa pagnanais mo na makatayo sa sariling paa at magkaroon ng sariling future na gustong-gusto mo. So ngayon nakita ko dito na tong bagong adventure na yayakapin mo at e-effortan mo, magubunga ito na talaga namang mayabong na abundant energy para sa'yo. Nakita ko dito that you will know your worth and you will enjoy at talaga namang aanihin mo, mapupundar mo na yung mga bagay na gusto mo dahil nilaban mo ito. Okay? The Tower card, yes. Things are changing pagdating sa sarili mo. Yung financial aspect mo, magbabago na yan. Magiging stable ka na. I'm seeing here, you are now enjoying more of your life dahil sa paglaban mo sa new journey na ito. And you will see na independently, okay ka. At kung nahihirapan ka ngayon, huwag kang mag-alala, magbabago yan. Kaya kailangan ilaban natin itong bagay na ikakaunlad natin. Okay? A very, very blessed, beautiful, abundant life is waiting that will change your life trajectory moving forward. So congrats po, Pisces.
Ito po ang inyong 9 to 15 ng Pebrero. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.